Bundok Makiling ay kakitakit. Isang lugar kung saan ang kagandahan at misteryon kalikasan ay magkakaugnay ng walang putol. Ito ay isang lugar ng misteryo kung saan ang bawat kaluskos ng MJ dahon at bulong ng hangin ay nagkukuwento. Ayon sa MJ alamat, may isang makapangyarihang espiritu na naninirahan dun na nagbabantay sa lupain ng hindi nakikita. Ang panggalan niya ay Maria Makiling, isang panggalang umalinggaw-nggaw sa paglipas ng panahon. Siya ang tagapagtanggol ng bundok, isang tagapag-alaga na tumitiyak na ang balanseng kalikasan ay pinananatili. Si Maria Makiling ay isang diwata, isang iginagalang na espiritu sa alamatang Pilipinas. Ang diwata ay isang makapangyarihang espiritong kalikasan na sumisimbolo sa diwang natural na mundo. Maaari silang lumitaw sa maraming anyo, mula sa isang banayad na simoying hangin hanggang sa isang mabagsik na bagyo. Ang sabing ilan ay isa siyang magandang babae. Ang kanyang presensya ay kasingakit ang bundok mismo. Nakasuot siya ang umagos na puting gown na kumikinang na parang liwanagang buwan sa tubig. Ang sabing iba ay kaya niyang baguhin ang kanyang hugis na nagiging isa sa kagubatan at MJ nilalang nito. Ang bundok ay buhay sa MJ kwento tungkol sa kanya. Bawat kwento ay mas kakitakit kaysa sa huli. Bumubulong ang MJ tao tungkol sa kanyang kabaitan, kung paano niya tinutulungan ang MJ taong gumagalang sa lupa. Pinag-usapan nila ang kanyang mahika, isang puwersa na nagpapalago at nagpoprotekta. Ang MJ Manganggaso, magtutruso, at MJ Taganayon ay nagbabahaging kanilang MJ kwento na nagpapasa ang kanyang alamat sa MJ henerasyon. Sinabi nila na pinoprotektahan niya ang MJ hayop at halaman, tinitiyak na umunlad ang kagubatan. Si Maria Makiling ay higit pin sa isang mito. Siya ay isang buhay na bahaging kaluluwang bundok. Siya ay simbolong diwang bundok, isang palalang pagkakaisang tao at kalikasan. Ipinapalala niya sa atin na igalang ang kalikasan na humakbang ng magaan at paranggalan ng mundo. Ang kaniyang MJ kwento ay nagtuturo sa atin na mamuhay ng naayon sa mundo sa ating paligid, na pahalagahan at protektahan ang ating likas na pamana. Si Maria Makiling ay isang tagapagtanggol, isang espiritu ang tagapag-alaga na nagbabantay sa lupain. Binabantayan niya ang MJ kayamanan ang bundok, tinitiyak na mananatili silang hindi nagalawad dalisay. Ang MJ kayamanang ito ay hindi ginto o hiyas, ngunit isang bagay na mas mahalaga. Sila ang MJ halaman at hayop na nakatira dun, na umunlad sa ilalim ang kanyang mapagbantay na mata. Nagmamalasakit siya sa lupain at sa MJ nilalang nito, inalagaan sila ng may pagmamahal at dedikasyon. Ang sabing ilan ay isa siyang manggagamot, isang matalinong babaeng kagubatan. Gumagamit siyang MJ halamang gamot at halaman para gamutin ang MJ may sakit, pinaghalo ang MJ regalong kalikasan sa MJ makapangyarihang lunas. Nagkukuwento ang MJ Taganayon tungkol sa kanyang MJ mahimalang lunas, MJ kuwentong naipasa sa MJ henerasyon. Sabi nila, mabait at mahabagin siya, laging handang tumulong sa MJ nanggangailangan. Ang sabing iba ay isa siyang guro, nagbabahaging kaalaman sa MJ naghahanap ng kanyang karunungan. Ibinabahagi niya ang kanyang karunungan sa MJ naghahanap nito. Tinuturuan sila ang MJ adan sa kagubatan. Tinuturuan niya ang MJ tao tungkol sa kagubatan MJ lihim nito at ang masalan nitong balanse. Ipinapakita niya sa kanila ang MJ lihim ang kalikasan, inihahayag ang MJ kababalaghan na nakatago sa loob. Si Maria Makiling ay isang misteryosong figura na nababalot ng alamat. Walang nakakalam ang kanyang tunay na anyo, ang kanyang hitsura ay nagbabago sa bawat pagsasalese. Ngunit lahat ay sumasangayon sa isang bagay, ang kanyang presensya ay nararamdaman sa buong bundok. Siya ang puso at kaluluwa ng bundok Makiling. Ang kanyang presensya ay nasa lahat ng dako, sa bawat dahon at bato. Nasa MJ kaluskos ng MJ dahon at sa MJ umagos na ilog, sa MJ bulong ng hangin. Nasa MJ hunin ng ibon at sa banggo ng MJ bulaklak, isang testamento sa kanyang walang hanggang espiritu. Isang sikat na kwento tungkol kay Maria Makiling ay tungkol sa isang nawawalang mangganggaso. Mangganggaso naglakad siya papasok sa kanyang nasasakupan, pagod at gutom, nang maligaw siya sa masukal na kagubatan. Maria Makiling maligayang pagdating, pagod na manlalagbay. Mukhang pagod ka na. Si Maria, sa kanyang kabaitan, ay tinanggap siya ng bukas palad. Maria Makiling, inaalok ko sa iyong pagkain at tirahan. Ngunit sa kanyang pagkakataon, ay tinanggap siya ng bukas palad. Sa kanyang pagkakataon, ay tinanggap siya ng bukas palad. Maria Makiling, inaalok ko sa iyong pagkain at tirahan.
Magpahinga ka rito at ibalik ang iyong lakas. Namangha ang mangganggaso sa kanyang kabutihang lubat kagandahan. Nakakaramdam ang malalim na pasasalamat. Maria, makiling bago ka umalis. Kunin mo itong mahalagang bato. Ito ay may dakilang kapangyarihan. Bago umalis ang mangganggaso, binigyan siya ni Maria ng isang mahalagang bato, isang tandaan kanyang kabaitan. Maria, makiling, gamitin mo ito ng matalino. Ang mahika nito ay mawawala kung ikaw ay hinihimok ang kasakiman. Tandaan mo ang babalang ito. Ang mangganggaso ay bumalik sa kanyang nayon bilang isang mayamang tao. Ang kanyang kapalaran ay nagbago sa isang gabi. Ibinenta niya ang pirasong bato, nakakuhang higit na kayamanan kaysa sa kanyang naisip. Naging sakim siya at nakalimutan ang babala ni Maria, natupok ang kanyang bagong kayamanan. Hindi nagtagal, nawala ang mahikang bato, kumukupas ang ningning nito habang lumalaki ang kanyang kasakiman. Nawala ang kayamanan ng mangganggaso, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Naunawa ng tunay na halagang kanyang kasakiman. Mangganggaso, nalaman ko na ang tunay na kayamanan ay nakasalalay sa kabaitan at pasasalamat, hindi sa material na bagay. Ang aral na ito ay mananatili sa akin magpakailanman. Ang isa pang kwento ay nagsasalita ang isang dalaga na umibig sa isang lalaki mula sa baryo. Dahil sa sakit ng puso, umakyat siya sa bundok Makiling. Binatanangga ko siyang pakakasalan niya iton, ngunit trinaydor ang kanyang tiwala. Maria, Makiling, humanap siya ngaliw sa aking yakap. Pinakinggan ko ang kalungkutan ang dalaga, nag-alok ang salita ng ginhawa at karunungan. Ipinaalala ko sa kanya ang kanyang sariling lakas at halaga. Ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat magpababang kanyang espiritu, ngunit magpapalakas sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapakita ang aking pagkahabag. Ako ay tagapagtanggol ng inosente. Ginagabayan ko ang naliligaw at nasasaktan. Ang aking kwento ay nagtuturo ang mahahalagang aral tungkol sa buhay, pag-ibig, at paggalang sa kalikasan. Ngayon, nararamdaman piye rin ang aking presensya. Ako ay higit piye sa isang kwento. Ako ay simbolo ng Pilipinas. Kinakatawan ko ang kagandahan at kasagana ng kalikasan. Turista ang kanyang espiritu, ay nabubuhay sa luntiang kagubatan ang bundok Makiling. Ito ay umunlad sa puso ng taong gumagalang sa kapaligiran. Ang aking kwento ay nagpapaalala sa atin na protektahan ang ating natural na mundo. Maraming paralan, organisasyon, at komunidad ang nagsusumikap. Pinapanatili nila ang kapaligiran. Tinuturuan nila ang iba tungkol sa kahalagahan ng kalikasan. Pinapanatili nilang buhay ang aking pamana. Ako ay isang makapangyarihang palala. Dapat nating igalang ang kalikasan. Dapat nating protektahan ang ating kapaligiran. Ang kwento ko ay isang panawagan para kumilos ang lahat. Host, lahat tayo ay makakagawang pagbabago. Maaari nating bawasan ang ating epekto sa planeta. Maaari tayong sumuporta sa organisasyong nagpoprotekta sa ating kagubatan at wildlife. Maaari nating turuan ang iba tungkol sa kahalagahan ng konserbasyon. Sa pamamagitan ng paggalang sa aking pamana, pinararanggalan natin ang ating sarili. Tinitiyak natin ang isang mas malusog at mas napapanatiling kinabukasan para sa lahat. Hayaan ang diwa ni Maria Makiling na magbigay inspirasyon sa iyo. Hayaan mong gabayan kang kanyang kwento upang maging isang katiwala ng ating planeta.